Ang sugo sa pagsangyaw sa maayong balita mao gyoy number 1 nga misyon sa mga apostoles o sa tanang mga magtotoo. Unya sa pagtuman ani nihatag na si Kristo pasiunang warning nga hinginlan gyud mo sa mga tao. Hinginlan mo sa ilang mga sinagoga, sa mga templo, o napagyoy mas grabe nga niingon siya, ang mupatay ninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Ginoo. Kuyaw sa na no, linyay mong tupad, yung naandam na kang patyon. Andam. Kinsa man ning gipasabot ni Kristo nga mohingilin og mopatay, away lain kanara sang suod nimo, kauban sa simbahan, kauban sa katilingban, kauban sa panimalay. Mao sa nimo hingilin ang mohingilin katong laing tao kana gyung kauban. Nya unsaon man ta paghingilin? Naay daghang paagi. Naay legal, naasay illegal, naasay psychological, naasay emotional. Depende lang unsay available. Nang litan ron imong asawa wa na kauyo nimo, o imong bana wa na kauyo nimo, sigihan kag torture emotionally. Nya og di jud ka mo pahawa, panagsaan og physical, kulata. Ana. Nya di jud kang pahawa, basig legal, ikihan na jud ka, mo divorce nimo, makig-legal separation. Mo na mga pagpanghingilin or patyon jud ka. Ana, ipakuot ka. Suhol og taong patay. Haron lang yung kamawa na gyud sa ilang dalan. Nganong mahitabo man nga unta ang mensahe nga gipadala ni Kristo para aning mga tawhana nga iyang giwarningan, maayo mang balita. Kalisod ana nga ang maayong balita kalagutan na noon, kamo maglagot mo sa maayong balita. Di oy, ang daotang balita mo'y atong dumtan. Ang maayo manggong balita sa Ginoo lahi sa maayong balita sa tao. Ngilingay mong tupad ing na unsay gibalita sa Ginoo nimo gahapon. Na kay nabati nga maayong balita sa Ginoo gahapon. Basin kasagaran ra gid nimong gipaminaw kana ra yung balita gikas tao. Lahi ba ang maayong balita sa Ginoo? Mo bitang niingon siya dire unsa may yang gisulti. Muanhi ang manlalaban ang espiritu sa kamatuoran. So kining maayong balita sa Ginoo nakasentro nis kamatuoran dili sa bakak. Unya kay ang kalibutan giharian man sa bakak, kung musulti na kas kamatuoran, maglagot ang mga bakakon. Unya ron kung ang bakakon naa kauban ni musbalay, kabuang ginag papahawa nimo kay kamatuoran man ka, nya siya bakakon man. Nya kasagaran ra ba aning nagtudlo sa maayong balita sa Ginoo nga nagpuyo sa kamatuoran, ang ikaduha ani nilang isangyaw mao ang gugma. Mahigugmaon ni sila, dili ni sila palaaway. Nya kini mga bakakon kasagaran ani mga garbuhon, mo nadali kay na sila mangaway. Nilingay mong tupad ning na dili ka garbuhon. Ang tana ba?
Usahay. Usahay kada adlaw. Muna yung usahay kada adlaw. Kanang garbo ba? Kusog kay na siyang masuko. Nya ang iyan ang kasukan kadtong mga taong mahigugmaon. Nga naman, kay kani man mga taong mahigugmaon o dili bakakon, musikat ni sila. Musikat ba kanang mahimong i-honor. Tagaan na sila honors katilingban. Nya kani mga garbuhon kay mga sinahon man na maglagot man na sila na ay musikat. Ay kinsa man dahil ni sikat di ay sa ato mga politicians. Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group? Secret. Kinsa may taas og rating karon ba sa kana mga survey sa rating? Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group? Naana na diya social media. O na, maglagot. Kinsa maroy kagubtan sa mga tao kung musuroy-suroy sa publiko? Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group? Na siya. Kana sa politika na. Bisag ari ka diri simbahan. Ari ka simbahan, maningkamot kag magtinuod ang imong puy-an. Unya human, sulti kas tinuod niya, mahigugma ka. Na, musikat kay. Kasikat nimo maglagot sa nang niya simbahan ng mga buangon. Tutok mo muna ako. Sana yung buangon na ko. Posible sad. Posible. Kamu na lay hukom diya. Kay, sige magitag kuyog din. Naaway. Ako kapilan ako higinlan. Di sa kumuingon nga tarong yung kay ko. Di sa kumuingon nga mahigugmaon kay ko. Pero matod pa ni San Pedro sa iyang sulat, mas maayo pa ng dumtan tatungod kay nagbuhat ag maayo kaysa dumtan og daog-daogon tatungod kay nagbuhat ag dautan. Muna nakanindot kay limpyo ba ang atong konsensya. Karon bitaw na nasay rumor nga ninggawas na kuno ang warrant of arrest gikan sa ICC para ni Senador Bato de la Rosa. Namura sa nag-ilan ng gipabuto karon niya niingon dayon ang atong DILG secretary nga mag-andam kuno sila 10,000 ka mga ligon nga mga sundal o kanang pulis baka to para mudakop ni Senador Bato de la Rosa. Maghunahuna ko ba, di man ko legally expert, pero sa ako lang pagpaminaw ba sa kanang mga explanation diha sa mga lawyers, hasta katong gihatag nga judgment or hukom gikan sa Supreme Court adtong last year, niingon gyud diha nga dili pwedeng ang korte nga kanang foreign court like ICC mo diretso og implement sa ilang warrant of arrest or search warrant ba dinhis Pilipinas nga dili moagi sa atong mga local courts. Mo na ginay standard nga gi-implement sa Supreme Court. Pasabot moagi usa sa atong korte unya ang i-serve nga warrant mao na ang warrant nga gikan sa atong korte. Murabag check upon o sa scrutinize kung ang ayan bang iserve ng ilang foreign decision or foreign warrant. Nga naman, kay gitawag man tag sovereign country. Dunay kaugalingnan, dunay independence, doon naman tayo kaugalingong konstitusyon, dili man ta under ni bisan kinsang nasod. Nganong ang atong DILG, musaad man dayon nga mag-andam sila 10,000 ka mga pulis or mga mudakop para sa atong kaugalingong kauban sa nasod nga giisyuhan kung tinuod man og warrant of arrest gikan sa foreign court unya dili pa moagi sa atong local court sama atong nahitabo ni former President Rodrigo Duterte.
cellphone ra, nara sa cellphone ang warrant of arrest. Gi-arrest na ang atong former president. Pag-abot gikan sa Hong Kong, gidiritso og arrest, diretso ngadto sa Dahig. Karon to ana gipriso dito, ay siguro mabalik pa ba to diring buhi. Nya 81 anyos na, gipriso lang yapon dito. Bisa na lang untag papiyansahon para dunay interim release. Wa gyud, deprived of liberty, property, rights. Unya wa bay order gikan sa atong local court ba? Mura bita gi-override ang atong Supreme Court, ang atong mga regional courts. Nganong inana man ang atong treatment sa atong kapwa Filipino tungod kay garbo. Wa natagiyahi sa ebanghelyo. Ug mao ni ang giingon ni Kristo, dili lang ni applicable natong mga magtotoo, applicable sad ni siya sa mga tao nga doon nagi panahon nga ang imong kaugalingong kadugo, kaugalingon nimong pamilya, maorasay mo patay nimo either politically or emotionally, psychologically or physically or legally. Kay tungod sa garbo, tungod sa kasina. Unyag moabot na gani ni unsa may atong buhaton. Ingos Kristo gisultihan ta mundaan ani para inig-abot ana dili na mo mawad-an sa paglaom, dili mo ma-discourage. Lingay mong tupad, na di ka ma-discourage og mga bit imong bana, na di ka ma-discourage. Hayahay kay way mga bana, nya kamo sa mga bana og mga bit inyong asawa, di mo ma-discourage. Na kamong mga ginikanan, kung ang inyong anak mukontra na ninyo, di na mutuo ninyo, di mo ma-discourage. Onya ron kung ang pare dili na palitan og raffle ticket sa parishioner, dili ma-discourage. Di ko ma-discourage oy. Pilay ato rong halin, ato ng ticket, oy, niabot na tag 10,415. Yes. Salamat kayo. Nawa, nagkaanam nagkakusog inyong pinalitan og raffle ticket. Nga naman, daghanang nakasabot nga kining pagpalit og raffle ticket usa di ay ni siya ka kaluwasan. Kini di ay atong pagpalit og raffle ticket usa di ay ni ka ebanghelyo. Gospel kini. Nganong gospel man? Kay niingon si Kristo, sell everything you have and give it to the poor. O kinsa may poor karon ang atong parokya. O unsa may gikinahanglan sa atong parokya, nagkinahanglan ta nga mahuman ang atong bell tower kay naguba na sa una, gisugda na akong gisundan nga administrasyon, wa mahuman nya ato na rong gipadayon nya wa sa ta dinhi adoration chapel pertigyong pobriha ani kanini ang atong parokya, 163 years ni, shrine pa yun, why adoration chapel? Karon maghimo na ta. Ang atong CR din his una, pag-abot na ko, ang laki nga CR, mura dyan kang niid-id sa punuas lubi. Kay open man imong luyo, makita man ka dito sa mga taos luyo, kay mubo kayo ang gibutan na kanang simento, pile, kutobras imong sampot, nya inig, id-id mo dito sa bawl, iglingi nimo, akita na. Karon atong gitarong-tarong pero di lang gyapon kay tarong mo na maghimo tag bag-ong CR nga tarong na gyud. Ana kay shrine gud ta. Ang atong moanhi dinhi sa shrine unya moingon la id-id lang dito lubi. Ana. Unya kanang ato dihang gawas, kanang buta pumero nagbitay-bitay na mga sin, taliabot na ra ba ang ting-uwan og tinghangin-hangin, peligro na kayo nga mahulgan ta ana. Ato sad nang trabahoon, kwarta na sad na, ato na siyang usbon, unya atong himuon nga kana mga statues of apostles, 12 apostles. Nindot na natanawon diha, di na tama tagakan. Ano? Nya kini nga atong lingkuranan. So shrine, naa na tanawa ra gud nang naong anang inyong gilingkuran. Liwat-liwat ra sad ninyo. Mga tiwasonon. Di bita joke lang na. Kaya mo saan ba, dali asa ninyong hiubos eh. Kanang,
ayuhonon ato mga lingkuranan. So ato na lang ng ilisan og bag-o. Kana bang pang shrine gid ba nga lingkuranan? Muna na atong tumong nya wa sa ta dinhi social hall, puhon-puhon sa sige ginatong tinabangay, maghimo ta dito sa Loyo og dako kayo nga Apostolic Activity Center. Aron nga dili ta magkabuang og pangitag lugar, asa ta mag-meeting, asa ta maghimog activity, nya uwanan patag maayo. Ana, kadako aning atong yuta, grasya kay na nga dako kay tag yuta. So ato nang himuon. Nya unsa man na siya? Usa na ka good news. Kung mahimo ning tanan akong gisgutan, at least kining akong gipanghisgutan karon, kung mahimo ni, unsa may mahitabo kasing-kasing sa Ginoo, maguol o malipay? Mao na ang tubag sa atong salmo. Sa atong salmo, ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ngilingay mong tupad, last na lang, ing na atong lipayon ang Ginoo. Nya moingaw na imong tupad unsaon man na hotdo na tog palit ang raffle ticket. Ana ha? Sus kanindot ana.